Hello mga palangga, to this video ay gagawa po tayo ng OB moist cake at lulutuin natin ito sa ating steamer. At yung iba nating molder dito ay lulutuin po natin sa ating electric oven para po may ideya po kayo mga palangga sa ating lutong steamer at yung lulutuin din ninyo sa ating oven. Itong video natin ngayon ay hindi po ako dito naglalagay ng ating baking soda, ay ipapakita ko sa inyo mga palangga yung pagkakaiba ng ating OB moist cake na may nilagay po tayo na baking soda at sa wala po tayong nilalagay na baking soda. Ito po yung in-upload natin kahapon na nilalagyan natin ito ng baking soda. Ang ganda naman ng kulay niya mga palangga, hindi naman nagkulay green yung loob. Yung ilalim niya lang ay may kaunti lang po talaga na kulay green. Kaunti lang po talaga mga palangga, yan po. Pero ang texture nito ay ang ganda po talaga ng outcome niya. Fluffy na malambot na napaka-moist po talaga. Ito mga palangga, pagtabihin po natin yung may baking soda at yung walang baking soda. Ito may baking soda po ito ha. At ito naman yung nasa transparent tub, ito yung wala po tayong nilalagay na baking soda. Ayan mga palangga, mas mabuti talaga na masubukan po natin itong dalawa para mas malaman po talaga natin kung alin po talaga yung magandang texture. Kaya umpisahan na po natin yung ating OB moist cake na lutong steamer at hindi tayo dito maglagay ng ating baking soda. At ito naman ay napakalambot at napaka-moist din at napakaganda naman ng kulay. Kung nakikita na ninyo yung ating upload kahapon ng ating OB moist cake ay same lang po ito ng ating mga ingredients. Para po sa ating mga bagong followers, ito po yung ating uunahin. Gagawa muna tayo ng ating buttermilk substitute. Kailangan lang po natin dito ng 2 cups ng ating evaporated milk at 2 tablespoon ng ating white vinegar. At ibabad muna natin ito ng mga 2 oras. At sa ating recipe na ito ay makagawa po tayo ng 6 pieces piraso ng large na leche plan molder. Para makasigurado na tayo na hindi na didikit dito sa ilalim ay maglagay na lang po tayo dito ng parchment paper. So ito po yung ating mga dry ingredients. Mayroon po tayo ditong 3 cups ng ating all-purpose flour at 2 tablespoon ng ating baking powder. Calumet brand po yung gamit ko mga palangga. At haluin lang natin ito ng kaunti at isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo mga palangga sa ating mga wet ingredients. So dito ay kailangan po natin ng 3 piraso na large na itlog at haluin lang po natin yan. Batihin lang po natin yan mga palangga. At ilagay na natin dito yung 1 cup ng white sugar, 1 cup ng light brown sugar, at 1 teaspoon ng iodized salt, at 3/4 cup plus 1 tablespoon na mantika. At para sa ating OB flavor ay gagamit na po ako dito ng OB powder. Maglagay lang po tayo dito ng 3 tablespoon at 1 teaspoon ng food color OB violet. At haluin lang muna natin yan. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung ginawa po natin kanina na buttermilk substitute. Ito po yung hitsura sa ating buttermilk substitute na binabad po natin ng 2 oras. Ayan mga palangga, napakalapot niya po. Kung gumagawa talaga ako nito mga palangga ay kadalasan lang po talaga ay binabad ko lang po yung ating buttermilk substitute ng mga kalahating oras or ilang mga minuto lang, mga 25 minutes lang. Pero nang lumampas ako mga palangga ay inabot ito ng 2 oras kasi ang dami po talagang ginagawa ko eh. Nakalimutan ko, umabot ng 2 oras yung pagbabad ko ng aking buttermilk substitute at hindi ko akalain na ganito pala kalambot. Naging iba talaga yung mga gawa ko na mga moist cake. Naging mas lalong lumambot siya at sumarap, lalong naging moist po. At nang sigurado na po tayo na natutunaw na po talaga yung ating mga dry ingredients, ay ilagay na po natin dito ng paunti-unti lang yung ating wet ingredients. At huwag lang po nating i-overmix yung ating mixture. Itong 3 na ito ay lulutuin po natin ito sa ating steamer. Takpan lang po natin ito ng aluminum foil. At yung 3 din ay lulutuin din natin yan sa ating electric oven.
Para may ideya kayo mga palangga, paglulutuin po ninyo ito sa inyong mga electric oven, ito po yung ating baking time sa ating video screen. Pero mga palangga ay depende pa rin yan sa ginagamit po nating oven kasi hindi po tayo magkapareho na ginagamit po nating oven. At ito ay lutuin natin sa ating steamer at yung tubig ng aking steamer dito ay nasa 5 cups lang. At kailangan po ay kulong-kulo lang po itong ating tubig bago po natin ito isalang. At nang kulong-kulo na at pwede na po natin itong pahinaan yung ating apoy, nasa medium heat lang po tayo. At lutuin lang muna natin ito sa loob ng 30 minutos. Ito na po mga palangga yung luto natin sa ating electric oven. Palamigin lang muna natin ito bago po natin ito i-unmold. At ito naman yung ating luto sa ating steamer. Ganon din palamigin lang natin ito bago po natin kuhanin dito sa kanyang molder. Malalaman natin ito pagluto na, pag wala ng mga cake batter na basa na sumama sa ating steak ay ibig sabihin ay luto na po ito. At habang hinihintay po nating lumamig yung ating cake, ay dito naman tayo sa ating sauce. Magluto na tayo ng ating sauce mga palangga. Meron po tayo ditong 2 tablespoon ng ating cornstarch, 1 cup ng ating condensed milk, at 1 cup ng ating evaporated milk. At para din sa ating flavor, maglagay tayo dito ng 1 and 1/2 tablespoon ng ating OB powder flavor. And then haluin lang po natin yan at salain at lutuin lang po natin ito sa mahina lang po na apoy. At diretso-diretso lang po yung ating paghalo hanggang sa ito'y lumapot, hanggang sa ito'y maluto. At ang ideya ko dito mga palangga para madaling kumulo ay malakas muna yung apoy at nang kumulo na ay saka ko na pinahinaan yung ating apoy ng ating kalan. At saka haluin lang po natin yan hanggang sa lumapot. At nang lumapot na ay haluin at lutuin pa natin ng mga 2 minuto. And then patayin na natin yung apoy ng ating kalan at maglagay tayo dito ng 1 tablespoon ng ating margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng butter. Tunawin lang natin yan at saka hanguin. At ito na mga palangga, malamig na po yung ating OB moist cake. I-release na po natin sa ating molder. Ito po yung ating lutong steamer. At ito naman yung ating lutong electric oven. Lagyan ko lang ng topping sa ibabaw kasi may mga suki ako na gusto po nila na cheese po yung toppings. Para naman may ideya kayo sa bintahan natin dito ay 90 to 100 per tub. Kayo ay maggusting lang bago kayo magbinta. Ayan, ito po yung luto sa ating electric oven. Napaka-moist naman yung mga palangga, malambot naman. Hindi tayo dito naglalagay ng baking soda. Ito yung nilalagyan natin ng baking soda na luto din ng ating electric oven. Ito'y fluffy at napakalambot at napaka-moist din. At ito naman yung ating lutong steamer na hindi po tayo dito naglagay ng baking soda. Ayan mga palangga, napakalambot din. Napaka-moist din mga palangga. Sana may ideya na kayo mga palangga, sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.